Pierce again. A Smith screen. Posing on the defense. Oh! LeBron James! Ilan lamang ito mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni LeBron James. Sa katunayan ay kahit siya ay 39 years old na ay hindi pa din siya mapigilan. Ultimo ni Paul George. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni LeBron James at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. Bata pa lamang si LeBron ay agad niya nang nakita ang realidad ng mundo. Sa kanyang murang edad kasi ay wala na silang permanenteng bayat gawa ng kahirapan ay nagpalipat-lipat na lamang sila ng tirahan. 16 years old pa lang kasi ang kanyang ina na si Gloria nang siya ay iniluwal. Dagdag mo pa na maaga din siyang inabandona ng kanyang tatay, kaya naman si Gloria lamang ang nagtataguyod sa kanya. Sa kabutihang palad ay nakilala niya si Frank Walker Sr., ama ni Walker Jr. na naging kakampi din ni LeBron sa football. Dahil sa nalaman ni Frank Walker Sr. ang hirap ng pamumuhay ni LeBron, ay nag-over ito kay Gloria na tumira na muna si LeBron sa kanila habang wala pa siyang nakikitang maayos na trabaho. Bagamat mahirap ito sa damdamin ni Gloria ay tinanggap niya na lamang ito dahil sa hirap ng buhay. Well, si Frank Walker Sr. mga repa ang nag-introduce ng basketball kay LeBron. Naglaro siya noon sa AAU at agad siyang nahumaling sa larong ito. Walang tumungtong siya ng grade 6 ay nakahanap na ng maayos na trabaho si Gloria, dahilan kung bakit nakasama niya ng muli ang kanyang ina. Dahil sa pagsusumikap ng kanyang ermas ay lalo pa niyang pinag-igihan para ma-develop ang kanyang basketball skills. Marami naman nakapansin sa kanyang improvement mga repa. Sa katunayan ay pagpatak niya ng 8th grade ay nakakadunk na itong si LBJ. Bandang freshman year niya naman sa St. Vincent St. Mary High School ay nagkaroon sila ng 27-0 na record. Dahil sa kanyang panguna ay nasungkit nila ang state title. Sa kanyang sophomore year naman ay nag-average siya ng 25 points, 7 rebounds, 5.8 assists at 3.8 steals. At muli, dahil sa kanyang panguna ay nasungkit muli nila ang kampyonato. Dahil sa dalawang magkasunod na kampyonato ay bago pa siya tumungtong sa junior year ay lumabas na siya at naging cover sa Slam and Sports Illustrated. Dahilan kung bakit siya ang naging most popular high school basketball player of all time. Bagamat hirap pa din sila sa kailang pamumuhay ay pagpatak niya ng senior year ay nangutang ang kanyang nanay at niregaluhan siya ng $50,000 Hummer H2 na isang luxury car at naging controversial ito mga repa. Ganun pa man ay dahil sa kanyang talino ay kahit wala pa siya sa NBA ay pumaldo na agad itong si LBJ. That time ay 18 years old pa lamang siya at naglalaro pa sa St. Vincent St. Mary. Inoferan siya mga repa ng $10 million ng Reebok at ang kailangan niya na lamang gawin ay wag nang tumanggap pa ng kahit anong meetings o offer sa Nike at Adidas. Sa kabila ng malaking offer na ito ay laking gulat ng karamihan dahil hindi niya tinanggap ang offer. Biruin niyo mga repa, nagpalipat-lipat sila ng tirahan. Naranasan niya din maging homeless pero hindi siya agad nasilaw sa malaking offer na ito. Napagtanto niya kasing na posible pang may magbigay ng mas magandang deal para sa kanya. Well, lumipas ang ilang buwan at tama ang kanyang desisyon dahil inoperan siya mga repa ng $115 million ng Reebok para pumirma sa kanila. Sa kabila ng malaking offer na ito ay hindi niya ito tinanggap at pumirma na lamang ng 7-year $87 million deal sa Nike. Sa tingin niya kasi ay mas magandang long-term partner ang Nike sa lahat ng brand. Dahil sa pangyayaring yun ay siya na ang may pinakamalaking shoe deal sa kasaysayan bilang rookie. In fact, si LeBron ay hindi pa naman nakakatungtong sa NBA noon dahil hindi pa naman siya nadadraft sa NBA. Dahil sa kanyang pinamalas na galing sa high school ay di nakataka kung bakit siya pinili bilang first overall pick ng Cleveland Cavaliers noong 2003 NBA draft. Nakatanggap siya ng 4-year $18 million contract sa Cleveland Cavaliers. Nangulugan lamang na bago pa siya maglaro sa liga ay more than $100 million dilagad ang kanyang nakuha. Well, sa kanyang pagpasok sa NBA, pinatunayan niya sa mga kritiko na ang hype ay totoo. Sa kanyang rookie year ay nag-average siya ng 21 points, 5.5 rebounds at 6 assists. Dahilan kung bakit siya itinanghal na Rookie of the Year. Sa kanyang second season naman ay napasama agad siya sa All-Star at pagdating ng 2005-2006 season ay nakapasok na sila sa playoffs, ang unang playoffs appearance ni LeBron. Sa first round ay tinalo nila ang Washington Wizards. Yun nga lang ikinapo sila at natalo sa Detroit Pistons sa semis. Kabila nang nag-average siya nun ng 31 points, 8 rebounds at 6 assists. Bagamat kulang sa katuwang si LeBron ay nung sumunod na season 2006-2007 ay binuhat niya ang kanyang kupunan. Nagkaroon sila ng 50-32 na record at nakakuha nila ang second seed sa Eastern Conference. Dito ay kitang-kita kay LeBron yung gigil mga repa.
Naswept nila ang Washington Wizards, napatumba din nila ang New Jersey Nets at Detroit Pistons sa Game 6 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito nakabangga nila ang San Antonio Spurs na merong 3 future Hall of Famers. Andyan sila Tony Parker, Tim Duncan at Manu Ginobili. Dahil sa walang katuwang si LeBron at wala din namang maayos na head coach ang Cavs ay naswap sila ng San Antonio Spurs. Sa mga sumunod na season between 2007-2010 season ay lagi naman pumapalag ang Cleveland Cavaliers at nakakapasok sa playoffs. Sa katunayan ay 2 magkasunod na beses pa siyang itinanghal na regular season MVP noong 2009 na 2010. Natungayan din natin dito kung gaano siya kagigil manalo. Nangyari ito ang mga repa noong 2009 playoffs, lamang ng 2 puntos ang Orlando Magic. Last 1 second. Matapos siya makagawa ng konting separation ay agad ding ipinasa sa kanya ang bola at ito ang nangyari. Sa kabila ng kagustuhan niyang manalo ay lagi talaga silang kinakapo sa playoffs gawa ng wala din namang katuwang si LeBron James. Well, to put things into perspective, simula 2003 rookie year niya ay si Zydrunas Ilgauskas lamang ang kanyang solid na nakatuwang. Sabihin na natin naging kakampi niya sila Ben Wallace at Shaquille O'Neal noong 2008 at 2009 ay wala naman na sila sa prime nang tumungtong sila sa poder na LeBron James. Dahil sa walang mailatag na maayos na kakampi ang management ng Cavs ay pagdating ng 2010 offseason ay natunghay natin dito ang desisyon ni LBJ sa national television. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Dahil sa kanyang desisyon ay samot-sari ang reaksyon ng mga fans para sa kanya. Maraming nagulat at marami din mga kritiko ang nagsulputan. Ganun pa man ay dahil sa kanyang desisyon ay nabuo na ang Miami Heat Big 3 na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Nakatuwang niya dito sila Dwayne Wade at Chris Bosh at naging solido ang kailang kupunan. Sa kanyang unang taon sa Miami 2010-2011 season ay nagkaroon sila ng 58-24 na record at nakuha nila ang second spot sa playoffs. Bagamat na-dominate nila ang Eastern Conference at nakapasok sa NBA Finals ay napatumba naman sila ng Dallas Mavericks na pinangungunahan ni Dirk Nowitzki noong Game 6. Dahil sa kailang pagkabigo ay anime ito ang naging gasolina ni LeBron James para mag-bounce back. Sa katunayan nang dumating ang 2011 off-season ay nag-training si LeBron kasama si Hakeem Olajuwon para sa kanyang post-up upang lalo pang ma-develop ang kanyang skill set. Naging sulit naman yun mga repa dahil nakapagtala siya ng 27 points, 8 rebounds, 6.2 assists at 2 steals. Dahilan kung bakit siya ang itinanghal na League MVP noong 2012. Well, pagdating ng playoffs ay muli ulit nilang na-dominate ang Eastern Conference. Napatumba nila ang Knicks. Sa second round naman ay pinataob nila ang Indiana Pacers sa Game 6. Well, pagdating ng Eastern Conference Finals ay nakabangga naman nila ang Boston Celtics at naging dikdikan ng kanilang serye. Natunghayan natin dito ang iconic killer eye ni LeBron James noong Game 6. Bagamat solido ang lineup ng Celtics ay napatumba pa din sila ng Miami Heat noong Game 7 matapos makapagtala si LeBron ng 31 points at 12 rebounds. Sa kanilang pagpasok sa NBA Finals ay nakaharap naman nila ang Oklahoma City Thunder. Andyan sila KD, Harden, Westbrook at Serge Ibaka. Sa kabila ng magandang lineup ng OKC ay hindi pa din nila kinaya ang Miami Heat Big 3. Tinapos nila ang series sa Game 5 dahilan kung bakit nasungkit na ni LeBron ang kanyang unang kampiyonato. Sa sumunod na season 2012-2013 ay muli nilang pinagharian ng liga. Nakapagtala siya noon ng 27 points, 8 rebounds at 7 assists. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya muli ang tinanghal na MVP. Dahil sa kailang magandang chemistry at dahil na din sa kanyang pangunguna ay nagawa nila ang 27 game winning streak. Natapos ang season na yun at nagkaroon sila ng 64-60 na record at talaga namang na-dominate nila ang Eastern Conference. Dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito'y nakabangga nila ang San Antonio Spurs. Rematch na maituturing. Sa katunayan ay kamuntikan pa nga silang matalo noong Game 6 gawa ng nakalamang kasi ng double digits ang San Antonio Spurs bago mag fourth quarter. Gawin pa man ay dahil sa effort ni LeBron James ay muli nilang nadikitan ang kalamangan. Nakapagtala siya noong fourth quarter ng 16 points, 2 assists at 1 block. Pero ang isa sa talaga namang umugong noong time na yon ay ang play na ito mga repa. Dahil sa clutch 3-pointer ni Ray Allen ay na-force ang game na yon para mag-overtime at pagdating ng Game 7 ay nasungkit na nila ang 2-7 dalawang magkasunod na kampiyonato. Sa sumunod na season 2013-2014 ay sinubukan naman nilang sungkitin ang 3-peat. Dito ay naka-rematch muli nila ang San Antonio Spurs sa NBA Finals.
pero sa kasamaang palad ay kinapo sila at natalo noong Game 5. Dahil sa kailang pagkatalo ay muling humantong sa mabigat na desisyon si LeBron James. Pagpatak ng 2014 offseason ay muli siyang bumalik sa Cleveland Cavaliers at nangako na sisikapin niyang makasungkit ng kampeonato. Sa pagkakataong ito ay finally nakahanap na din ng katuwang ang Cleveland Cavaliers para kay LeBron James. Naging kakampi niya dito sila Kyrie Irving at Kevin Love. Matapos siyang malipat sa Cavs ay dito na din nagumpisa ang rivalry nila ng Golden State Warriors. Sumatotal mga repa ay 4 consecutive seasons silang nagbabakbakan sa NBA Finals between 2015-2018 season. Talaga naman pinahirapan sila ng Golden State Warriors. Bukod kasi kila Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay malalim din talaga ang bench ng GSW. Nadagdag pa nga sa kanila si Kevin Durant, kaya naman sa 4 na beses silang nagkaharap sa NBA Finals ay 1 beses lamang silang nakasungkit ng kampeonato. Walang nangyari ito mga repa noong 2016. Dahil sa kanyang pangunguna ay talaga namang nag-click ang chemistry ng Cleveland Cavaliers. Dahilan kung bakit nakabalik sila sa 3-1 deficit at napaabot ito sa Game 7. Well, dahil sa clutch 3-pointer ni Kyrie Irving at dahil na din sa clutch chase down block ni King James ay nasungkit nila ang kampeonato. Well, matapos silang matalo noong 2018 NBA Finals ay muli nang umalis si LBJ sa Cavs at naglaro sa Los Angeles Lakers. Sa kanyang unang taon sa Lakers 2018-2019 season ay nakasama niya mga batang manlalaro ng Lakers. Pagkapat nag-average siya ng 27 points, 8.5 rebounds at 8.3 assists ay kinapo sila at hindi nakapasok sa playoffs. Dahil sa bigo silang makapasok sa playoffs ay agad nang gumawa ng hakbang ang Los Angeles Lakers. Nang dumating ang 2019 offseason ay laking gulat ng karamihan dahil nakuha nila via trade si Anthony Davis at naging maganda talaga ang kanilang chemistry. Bukod sa kailang dalawa ay napapalibutan din talaga sila ng mga maaasahang players. Andyan sila Danny Green, KCP, Rondo, Kyle Kuzma, JaVale McGee, Alex Caruso, Dwight Howard at marami pang iba. Dahil sa kanyang panguna ay nakuha nila ang first seed at talaga namang na-dominate nila ang Western Conference. Napatumba nila ang Portland Trail Blazers, Houston Rockets at Denver Nuggets at lahat ng mga ito ay tinapos lamang nila ang series sa Game 5. Dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Miami Heat. Pumalag naman ang Miami Heat noon mga repa pero napatumba din sila ng Lakers noong Game 6 kung kaya't nakuha na ni King James ang ika-4 niyang kampeonato at Finals MVP. Sa sumunod na season 2020-2021 nang subukin ng Lakers na kunin ang back-to-back championship. Yun nga lang ay sinubok talaga ang Lakers that time. Nadali kasi ng injury si LeBron. Dahilan kung bakit 45 games lang siya nakapaglaro. Nag-average pa din naman siya noon ng 25 points, 7.7 rebounds at 7.8 assists. Yun nga lang ay napatumba din sila ng Phoenix Suns sa first round. Pagpatak ng 2021-2022 season, dito inalampasan niya na sa all-time minutes and regular season scoring list si Karl Malone. Siya din ang panlimang player sa kasaysayan na nakagawa ng 30,000 points at 10,000 rebounds. Siya din ang kauna-unahang player na nakapagtala ng at least 30,000 points, 10,000 rebounds at 9,000 assists. At higit sa lahat ay siya lang naman mga repa ang natatanging player sa kasaysayan ng NBA na nakapag-record ng 10,000 points, 10,000 rebounds at 10,000 assists. Sa kabila ng kanyang edad na 37 years old ay nakapagtala pa din siya that season ng 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Siyang tunay nga mga repa na kalabaw lang ang tumatanda, si LeBron lang ang hindi. Sa kabila ng kanyang pinamalas na galing ay kinapo sila at hindi na nakapasok pa sa playoffs. Dako na tayo sa 2022-2023 season. Ito ang makasaysayang taon para kay LeBron. Dito ay sinibak niya ang record ni Kareem Abdul-Jabbar. February 7, 2023 nang malampasan ni King James ang 38,387 career points ni Kareem Abdul-Jabbar. Dahil sa pangyayari yun ay siya na ang all-time leading scorer in NBA history. Isang pangyayari na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Well, muli sila nakapasok sa playoffs at nakaabot pa sa Western Conference Finals. Yung nga lang ay winuli sila ng Denver Nuggets. Kabila nang nakapagtala siya noong Game 4 ng 40 points, 10 rebounds at 9 assists. 2023 to 2024, ito ang kasalukuyang season mga repa. Siya lang naman ang pinakamatandang player ngayon sa NBA. Ngayong season mga repa ay nag-average siya ng 26 points, 7.3 rebounds at 8.3 assists. When noong March 2 ay na-reach na niya ang 40,000 career points at siya mga repa ang kauna-unahang player na nakagawa ng milestone na ito. Bagamat natalo at napatumba sila ng Denver Nuggets na defending champion ngayon,
ay nakatatak na sa kasaysayan ng NBA na siya ang greatest all-around player of all time. Well kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni LeBron James? Comment down below.